Otomatikong humiyaw ng malakas si Athena nang sumilay ang 2 pulang linya sa pregnancy test na kanyang ginamit. Oh my, I'm preggy! Tili niya sa tuwa at hindi napigilan ng pagtalon. Dali-dali niyang tinawagan ng ina na kasalukuyang naninirahan sa Mindoro. Ibinalita niyang nalaman at maging ito halos maiyak sa tuwa. 3 taon niyang ipinagdarasal na sana isang araw magbunga rin ang pagsasama nila ni Elijah, ang soon-to-be president ng sikat na Centino Group of Companies. Tinawagan niya ang kanyang mga biyanan, ang lolo at lola nila sa side ni Elijah, at ilang mga malalapit na pinsan at mga tiya. Inayaan niya ang mga ito sa kanilang bahay maghapunan at siya ang magluluto. Nagtataka pa ang mga ito nung una. Ngunit dahil sa galak na naririnig sa kanya, sumang-ayon na rin ang mga ito sa huli. Nagluto siya ng mga paboritong putahe ng asawa. Dinagdagan din niya ang iba pang ulam at mga merienda. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, unti-unti nang nagsidatingan ng kanyang mga bisita. Sa mahabang mesa niya rin ito pinadiretso, kung saan nakahapag na ang lahat ng pagkain. Grabe ka naman, Athena. Ikaw ang lahat ng nagluto nito. Anong meron? Birthday mo ba o birthday ni Elijah? Tanong ng isa sa kanyang mga tiyahin. Wala pong may birthday. Trip ko lang po. Biro na lamang niya. Nang dumating ang kanyang mga biyanan, sinalubong niya ang mga ito at nagmano. Kaawaan ka ng Panginoon. Ano bang meron, anak? At napakarami yata ng niluto mo. Nagtatakang tanong ni Doña Criselda, ang ina ni Elijah. Mamaya po, mama. Sasabihin ko. Kumindat pa siya sa biyanan na sabay lang nilang ikinatawa. Nang makumpleto na sila sa hapag, sakto naman ang pag-uwi ni Elijah na mula pa sa opisina. Ang itsura nito ay pagod na pagod. Ngunit kahit ganoon, ang kagwapuhan nito tila hindi man lang nabawasan. Ngumiti ng matamis si Athena. Sinalubong niya ang asawa at kinuha niya ang bitbit nitong suitcase. Hinalikan niya rin ito sa pisngi. Hi Han, how's your day? Tanong niya na puno ng energy, ngunit bagsak ang balikat lang siya nitong tiningnan. By the way Han, may mga bisita nga pala tayo. Pinapunta ko sila para sabay-sabay tayong makakain. Halika na. Hinawakan niya ang kamay nito. Ipinagluto kita ng mga paborito mo. Sakto, dahil mukhang gutom na gutom ka na. Hinila niya ito, ngunit nagulat siya nang tila'y hindi man lang ito nagpatianod sa kanya. Bakit Han? May problema ba? Wala naman. Magpapahinga na ako. Wala akong ganang kumain ng ganyan karami ang tao. Hala, hindi pwede Han. May sasabihin ako later. Kaya halika na. Kahit konti lang ha, please. Dahil naagaw na nila ang atensyon ng lahat, bumuntong hininga na lamang na sumama si Elijah. Pinaghila siya ng upuan ni Athena. Nilagyan ng kanin ng plato nito at samot-saring ulam. Nagsalin din siya ng juice sa baso nito. Okay na Han, kain ka na. Magsabi ka lang kapag may gusto ka pang iba ha. Magaan at puno ng pagmamahal na wika niya. Hindi naman iyon nakita ni Elijah. Ngunit ang mga kasama nila sa hapag, naramdaman na tila mayroong problema ang lalaki. So ano ngang chika Athena? Bakit mo kami pinapunta rito? Tanong ng isa pa nilang tiyahin. Ngumiti ng malawak at pagkatamis-tamis si Athena. Kasi pinutol niya ang sariling sinasabi at mula sa bulsa niya, kinuha niyang 3 pregnancy test na ginamit niya kanina. Surprise! I'm preggy! Hiyaw niya sabay tayo. Hala! Magkakapamangkin na ako sa inyo! Mabilis na kinuha ng tiyahin nila sa kamay niya ang pregnancy test. Ganoon din ang ginawa ng biyanan niya. At ang isa naman, iniabot niya kay Elijah na tila wala man lang nagbago sa ekspresyon ng mukha nito. Kinabahan si Athena. Tila mayroong tumusok sa kanyang puso. Umupo siya at hinarap ang asawa. Anong problema Han? Hindi ka ba natutuwa? After 3 years, heto na, magiging mama at papa na tayo. Busog na ako. Aakyat na ako sa kwarto. Pabulong niyang pagputol sa sinasabi ni Athena na mabuti na lang hindi napansin o narinig man lang ng mga kasama nila sa hapag. But Han, please, wag mo naman ako ipahiya sa kanila. Look,
Sobrang saya nila sa balita ko tapos ikaw, parang hindi ka man lang natutuwa na magkakabibi na tayo. Palihim lang na iniikot ni Elijah ang mga mata at pilit na ipinagpatuloy ang pagkain. Samantala ay tuwang-tuwa naman ang biyanan ni Athena. Kanya-kanya na sila ng promise kung sino magbibigay ng crib, gatas, diaper, mga gamit at kung ano-ano pa. Gayunpaman, hindi nawawala sa isip ni Athena ang ekspresyon ng asawa. Hindi niya nagugustuhan ang nararamdaman niya. Hindi niya gusto kung ano man ang bumabagabag sa kanyang isip. Kinakabahan siya. Yung kaba na tila mayroon siyang dapat na malaman. Habang nasa gitna ng pagkain, pagkukulitan at tawanan, biglang may sumulpot mula sa nakabukas na pintuan. Isang babae iyon na basang-basa mula sa malakas na pagbuhos ng ulan kanina lamang. Napatayo si Athena. Hi, sino po sila? Akma na siyang lalapit nang mapansin niya ang mabilis na paglingon ni Elijah mula sa likuran niya kung nasaan di kalayuan ng pintuan. Elijah, narinig niyang bulong ng babae. Serene, anong ginagawa mo rito? Maagap na tumayo si Elijah. Kinuha niya ang tuwalya na nakasampay sa gilid ng isang bangko at agad na ibinalot iyon sa babae. Lalong kumunot ang noo ni Athena. Ang lahat ay napatigil sa pagkain. Elijah, may dapat kang malaman. Tila umiiyak nitong sabi. Dahil sa pagtataka, wala sa sariling napahakbang palapit si Athena sa kinatatayuan ng dalawa at doon ay malinaw niyang narinig ang ilang katagang pakiramdam niya bumasag sa buo niyang pagkatao. Buntis ako at ikaw ang ama. Ang lahat ay napasinghap. Anong sabi mo? Buntis ka? Hindi makapaniwala at tila nabibinging balik tanong ni Elijah sa babae. Yes babe, kakapacheck up ko lang kanina. Ilang linggo na kasi na palaging masama ang pakiramdam ko eh. Kitang-kita sa muka at kislap ng mga mata ni Elijah kung gaano ito kasaya. Malayong malayo ang reaksyon nito kanina nung siya ang nagsabing buntis. Dahilan upang ang puso niya magkapunit-punit sa maliliit na piraso. Narinig din ni Athena ang pagsinghap ng mga taong nasa paligid niya. Mula sa peripheral vision niya ay napansin niyang biglang pagsapos sa dibdib ng kanilang lola. Inalalayan ito ng iba ng makaupo habang ang mama nila napaikot na lang sa konsumisyon. Samantala niyakap naman ng mahigpit ni Elijah ang babae nito sa mismong harapan pa ng kanyang legal na asawa. Hindi maipaliwanag ni Athena ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung paano ba ang tamang pagre-react hanggang sa "Mga walang iya kayo!" Sigaw niya at saka hinila si Elijah pakalas sa pagkakayakap nito sa babae at sinalubong ito ng sampal sa kaliwa at kanan nitong pisngi. Malandi kang babae ka? Saan ka kumukuha ng tapang at tigas ng mukha mo ha? Pwede ba? Huwag kang nga umasta na parang kung sino ka. Asawa ka lang sa papel ng boyfriend ko. Ako ang mahal niya at hindi ikaw. Mas sumabog ang galit ni Athena. Muli niyang pinagsasasampal sa muka ang babae at pinagsasabunutan pa. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakipag-away ng ganito. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo, napakalandi mo! Sigaw pa niya't napakalas na lang nang biglang may humila sa kanyang balikat. Pwede ba Athena? Tigilan mo nga yung kaartihan mo. Galit na sigaw ni Elijah. Ang mga salitang yon, tila isang malakas na kapangyarihang nagawang bawiin ang lahat ng lakas na natitira sa katawan niya. Anong sinabi mo? Kaartihan? Talaga? Ako pa ang maarte? Pagkatapos mo akong lokohin? Pagkatapos mo makikama sa kama ng iba't mang buntis bukod sa akin ng asawa mo? Ako pa ang maarte? Bumuntong hininga ng sobrang lalim si Elijah. Tila ubos na ang pasensya nito sa sariling asawa. Tumigil ka na. Buntis si Serene. Baka mapano ang baby namin sa kakaganyan mo. Otomatikong naikuyom ni Athena ang bibig at buong lakas na sinampal sa muka si Elijah. Napalingon pa sa kaliwa ang lalaki, lalo na at hindi niya inaasahan ng sampal na yon. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Galit na hiyaw niya. Lumapit na rin ang biyanan niyang babae at lalaki upang sila'y awatin, habang ang lola naman nila nahihirapang huminga. Inalalayan na ito ng lolo nila at iba pang kasama sa hapag kanina. Ikaw ang tumigil, Elijah. Paano mo nasasabihan ng ganyan ng asawa mo, ha? Asawa mo to. Legal na asawa. Buntis din siya pero imbis na ang legal mong anak ang isipin mo,
Yang babae niya ang iniisip mo. Ribat ng mama nito sa lalaki. Pwede ba ma? Huwag kayong makialam. Kayong may kagustuhan ng kasal namin ni Athena, di ba? Pinagbigyan ko na kayo pero noon pa man, sinabi ko na sa inyo, hindi nyo makokontrol kung sinong gugustuhin ko makasama sa pagtanda ko. Kung kanino ko gustong magkaanak. Pabalanding sagot ni Elijah sa ina. Dahil nagpantig ang tenga ng kanyang ama, wala itong ano-ano na bigla siyang kinuwelyuhan at sinapak sa muka na siyang nagpahiga sa kanya sa malamig na simento. Babe! Sigaw naman ni Serene at kaagad na umupo sa sahig upang alalayan si Elijah. Ito lang ang tatandaan mong sutil ka. Ang anak mo lang kay Athena ang kikilalanin naming apo. Hindi ang anak mo sa babaeng yan o ang magiging anak mo pa sa ibang babae. Naiintindihan mo? Ngumisi si Elijah at pinahid ang dugo sa kanyang labi. Tumayo siya kasabay ng pagtayo ni Serene na nag-aalala sa kanya. Di lumabas din ang tunay na ugali mo, Papa. Talagang noon pa man, may kinakampihan ka na. Okay, fine. Hindi mo kikilalaning apo ang anak ko kay Serene. Hindi na rin kita kikilalanin bilang ama. Galit na wika nito pagkatapos ay tumalikod. Naglakad na ito palabas kasama si Serene na nakapalupot ang kamay sa baywang ng lalaki. Napahagulgol na lang sa pag-iyak si Athena. Niyakap naman siya ng kanyang biyenang babae habang tinatapik-tapik naman ng biyenan niyang lalaki ang likuran niya. Sa huli, naiwan na mag-isa si Athena sa bahay nila ni Elijah. Matapos umuwi ang lahat sa kanika nilang sari-sariling bahay. Ayaw pa sanang umuwi ng isa sa mga tiyahin niya. Ngunit siya mismo ay ayaw rin ng kasama. Buong gabi siyang umiyak. Buong gabi rin siyang naghintay sa pag-uwi ng asawa. Umaasang maayos pa nila ang lahat sa kanila. Ngunit nakatulog na lang siya sa sofa, hindi pa rin ito umuwi. Bakit, Elijah? Ano bang ginawa kong mali sa'yo? Para saktan at pahirapan mo ko ng ganito. Mag-aalas 4 ng madaling araw nang magising si Athena. Hinanap niya sa paligid ang asawa ngunit wala ito. Sinilip niya na rin ito sa kwarto o maging sa banyo ngunit wala pa rin talaga ang asawa. Napabuntong hininga na lang siya sa sopa at niyakap ang sariling mga tuhod habang patuloy na sumasariwa sa isip niyang nangyari kagabi. Bumalik na naman ang sakit na kahit kailan hindi niya inaasahang mararanasan niya. Ilang minuto ang lumipas, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Bumungad sa kanya ang lasing na asawa. Sinalubong niya ito at inalalayan sa braso, ngunit winaksin nito ang kamay niya. Pwede ba? Lumayo ka sa akin. Hindi kita kailangan. Akala niya, iyon na ang pinakamasakit na salitang maririnig niya. Ngunit hindi pala ang marka ng mga pulang lipstick sa puti nitong polo ang mas bumasag sa buo niyang pagkatao. Hayop ka! Hayop ka! Sigaw niya't mula sa likuran nito, pinagkakakabog niya ito. Sa irita ni Elijah, nilingon niya ito. Malakas niyang pinigil ang dalawang braso nito at pinisil ng malakas. Tumigil ka na! Hindi kita mahal! Hindi kita gusto! Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo ha? Kinasal lang tayo dahil sa kasunduan ng mga lolo natin. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ha? Napahagulgul na lamang si Athena. Hinawakan niyang tiyan niya dahil nararamdaman niyang pagkirot noon. Malaki ang utang na loob ko kay Serene. Siyang nagligtas sa akin mula sa sunog 3 years ago. Kaya hindi ko siya pwedeng baliwalain lang. Buntis siya at ako ang ama. Alam mo naman yun, di ba? Kaya please lang, itigil mo na tong kalukuhan na to. Umakyat na lamang ito sa hagdan na tila ay walang nangyari. Iniwan ito si Athena na namimilipit sa sakit ng tiyan. Dali-dali niyang tinawagan ng kaibigan at nagpadala sa hospital. May mga pulang likido na kasiyang dumaloy sa magkabila niyang hita. Mabuti na lamang malakas ang kapit ng bata. Hindi siya nakunan. Hay, ewan ko ba naman kasi sa'yo at nagtitiis ka pa dyan sa asawa mong sutel. Kung ako sa'yo, iiwan ko na yan eh. Muntik niya nang mapatay ang anak niyo. Inis na wika ng kaibigan niyang si Christine. Hindi na lamang kumibo si Athena. Ilang sandali pa, sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Ilang larawan mula kay Serene ang natanggap niya. At sa oras na yon, ilang ulit na naman napakiramdam niya, binasag ang kanyang puso. Larawan iyon nilang dalawa ni Elijah. Larawan kung saan sila naghahalikan. Nakaakbay ang asawa niya sa babae at kung ano-ano pa.
Habang tinitingnan yon, ay tila papel na pinupunit ang kanyang puso. Lalo na nang makita pa niyang isang picture na hawak nilang dalawa. Ang ultrasound ni Serene. Kitang-kita sa mukha ni Elijah kung gaano ito kasaya. Nasapo niya ang dibdib dahil sa pagkirot noon. Nasabi niya tuloy sa isip, sana ako na lang si Serene. Magmula ng gabing natulog si Elijah sa kabit nito, naging sunod-sunod na yon. Halos hindi na ito umuuwi ng bahay. Sa tuwing uuwi, pinagbabalatan ng kondom sa bulsa o di kaya'y mga bahid ng lipstick ang nakikita ni Athena sa kwelyo ng polo nito. Naging usap-usapan na rin sila sa social media. Dahil nga soon to be president ng malaking kumpanya si Elijah, naging tampulan na rin sila ng chismis. Lalo na at mabilis na kumalat ang pagbubuntis ni Serene. Maraming nabasa si Athena. Anila, baka kasalanan talaga niya. Baka iyong pangangailangan ni Elijah hindi man lang napupunan ni Athena. Kaya naghanap ito ng iba. Kung alam lang nila na sa loob ng 3 taon, mabibilang lang sa daliri sa kamay at paa na may nangyari sa kanila dahil sa pagiging mailap ni Elijah. Bukod pa roon, panay pa ang post ni Serene sa kanyang check-up. Masasarap na pagkain at iba't ibang tanawin na siguradong ang asawa lang naman niya ang kasama. Halos mabaliw na si Athena. May parte sa kanya na gusto niyang turuan ng leksyon ng mga ito. Dahil kasal sila, malakas ang kanyang laban. Yun nga lang, dahil sa lakas ng kapangyarihan at koneksyon ng asawa, natatakot siyang mabaliktad at mapasawalang bisa lang iyon. Lalo na't isang pitik lang nito ng pera. Okay na ang lahat. Hay, basta kahit anong mangyari anak, titiisin ko to. Hindi ko hahayaan na matutulad ka sa akin na pagkatapos mabuntis ni mama. Iniwan na siya ni papa. Hindi ko hahayaan na lumaki ka sa isang broken family. Ako pa rin ang legal na asawa at ikaw pa rin ang legal na anak. Tandaan mo, mas malakas tayo kaysa sa kabit ng papa mo. Kausap niya sa tiyan habang iyon ay hinihimas. Kinabukasan, maaga siyang gumayak at nagtungo sa OB. Habang naglalakad, biglang iniluwa ng elevator ang figura ng 2 taong kailanman hindi mabubura sa kanyang alaala. Sina Elijah at Serene na busy pa sa paglalandian. Ano ka ba babe? Nakikiliti naman ako sa leeg eh. Malandi at ubod ng arte na wika ni Serene habang hinahalik-halikan ni Elijah ang leeg nito. Kumirot na naman ang puso ni Athena. Ang sakit niyo sa mata. Bulong niya at saka na tumalikod para paunahin ng magkasintahang magpapa-check up. Tadhana nga naman, iisa lang ang ubi namin ng kabit ng asawa ko. Buti pa yung kabit sinasamahang magpatingin samantalang ako tong legal wife ni uwian hindi magawa. Habang nakatalikod at naglalakad palayo sa dalawa, malinaw niyang narinig ang usapan ng mga ito. Huwag kang mag-alala babe. Ang sabi ni Lola, kung sino sa inyo ni Athena ang magsisilang ng lalaking anak, rito mapupunta ang 60% ng mana. Tapos yung matitira naman, doon sa maiiwan. At sure na sure ako, lalaki yung dinadala mo. Ako ang tatay niyan eh. Lahat ng style sa kama para lang makabuo ng lalaki ginawa ko. Shootball tayo dito. Kapag nangyari lahat ng yun, makikipag-anal na ako. Narinig niyang wika ni Elijah bago pumasok ang mga ito sa loob ng klinik. Narinig niya pa sa dulo ang hagik-gika ng dalawa. Samantalay natigilan naman sa paglalakad si Athena. Ano? 60% ang mapupunta kung sino ang manganganak ng lalaki? Anong kalukuhan yun? Bakit hindi ko alam yun? Naupo siya sa isang bakanting silya. Doon ay mabilis niyang idinayal ang numero ng kanyang biyenan na babae. Sinabi niya rito ang narinig at nalulungkot nitong inamin ng balita. Nagulat na nga lang kami nang magdesisyon ng ganoon si mama. Sabi niya, hindi naman daw kasalanan ng isang anak ni Elijah ang nangyayari. Apo pa rin daw naman niya iyon kaya gusto niyang maging patas. E paano po kung parehas na lalaki? Kinakabahang tanong niya. Yun ang hindi pa namin alam. Hindi ko pa nakakausap ng maayos si mama kasi palaging tumataas ang presyon niya nitong mga nakaraan. Sobra yata ang pag-iintindi dahil sa ginawa ng buwisit kong anak. Ay, masisira pa yata yung negosyo natin nang dahil lang sa kalukuhan niya. Frustrated na daing nito. Sa huli na pabuntong hininga na lang si Athena. Wala talagang pakialam sa atin ng papa mo anak.
Talagang nakikipagkumpetensya pa siya para lang makuha nila ang lahat ng mana. Ang dami-dami niya ng mana. Pati yung mamanahin niyo sa mga lolo't lola niyo, pinag-iinteresan pa niya. Ibang klase talagang sapak ng utak nun. Bulong niya bago dismayadong umalis ng klinik at sa ibang hospital na lang nagpatingin. Mabilis na lumipas ang maraming buwan. Pinili ni Athena na itago ang pagbubuntis niya. Umuwi siya sa Mindoro at doon ipinagpatuloy ang pagdadalang tao. Maingat niyang inalagaan ang sarili hanggang sa malaman niyang lalaki ang ipinagbubuntis niya. Mas lumakas ang loob niya. Mas tumaas ang tsansa niya na siya ang mananalo. Hindi niya hayaan na pati ang anak niya idamay pa ng sutil niyang asawa sa kalokohan nito. Di baling ako na lang ang mahirapan. Masiguro ko lang na may maganda kang kinabukasan, anak. Anya habang hinihimas ang tiyan. Muli, mabilis na lumipas ang ilang buwan. Nanatiling ligtas ang pagbubuntis ni Athena. Ngunit isang araw, nagulat na lang siya na bigla siyang dinugo kasabay ang matinding pagkahilo. Mama, dinudugo ako. Dinudugo ko, Mama. Hiyaw niya mula sa sala. Ay Diyos ko, mahabagin. Dadalhin kita sa hospital, anak. Sandali at tatawag ako ng tulong. Lumipas lang ang ilang minuto, naisugod din siya kaagad sa hospital. Samantala dahil sa takot, kaagad na tinawagan ng kanyang ina si Elijah. Pinapunta niya ito sa Mindoro para tingnan ang kalagayan ng mag-ina niya. Wala itong kamalay-malay sa hidwaan ng mag-asawa. Pinili na lamang kasi ni Athena na ito itago. Sa ganoong paraan, may iwasan niya na sumama ang loob nito sa kanyang asawa. Lalo na at may sakit pa man din ito sa puso. Ano po? Dinugo si Athena? Sigaw ni Elijah sabay tayo. Kumunot naman ang noo ng kasama niyang si Serena. Kasalukuyan silang nasa isang hotel at nakaupo sa gilid ng kama. Oo, iho. Tulungan mo kami. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka mapano ang mag-ina mo rito. Umiiyak at hindi mapakalingturan ng matanda. Sige po, papunta na ako. Sagot niya at kaagad na kinuha ang pantalon niya. Babe, ano bang ginagawa mo? Ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Serena. Si Athena, sinugod sa hospital. Dinugo raw. Tumaas ang kilay ni Serena. Oh, ano namang paki mo doon? Pabayaan mo na sila. Nandun naman ang nanay niya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Anak ko pa rin ang dinadala ni Athena. Dinudugo na yung tao. Uunahin pa ba kita? Inis nitong sabi pagkatapos. Kinuha ang susi at ang kanyang wallet. Pagkatapos ay umalis sa kanilang unit. Narinig niya na lang na naghihihiyaw sa galit si Serena. Hindi niya pinansin yun at dali-dali siyang nagtungo sa Mindoro. Ilang oras ang lumipas bago siya nakarating. Inabutan niya na nasa isang kwarto na si Athena. Natutulog at namumutla. Nalaman niya mula sa doktor nito na 5 buwan na ang dinadala ng kanyang asawa. Lalaki iyon, katulad ng kasarian ng ipinagbubuntis ni Serena. Dahil planado na ang lahat sa isip nila ni Serena, minabuti niyang bayaran ng doktor para ipa-abort ang baby. Ayaw pumayag ng doktor nung una, ngunit nang ofera niya ito ng ₱250,000, pikit matang ginawa iyon ng doktor. Kinabukasan, nagising si Athena na masakit ang ulo. Mama, bulong niya nang hindi idinidilat ang mga mata. Mama, ang ulo ko po sobrang sakit. Daing niya ngunit wala pa ring nakibo, kaya dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Isang maliit na kwarto ang bumungad sa kanya. Puti ang mga pintura at puro kagamitang pang-hospital ang laman. Bigla siyang kinabahan, kaagad niyang kinapa ang tiyan niya. Ngunit kumabog ng mabilis ang dibdib nang maramdamang manipis na yun. Napabalikwas siya ng bangon. Diyos ko, ang anak ko! Sigaw niya at kusang bumagsak ng sunod-sunod ang kanyang mga luha. Nasaan ang anak ko? Bakit walang laman ang tiyan ko? Muli niyang sigaw, dahilan upang maalarma na ang mga nurse na nasa labas. Nang makita rin iyon ng mama niya, dali-dali itong pumasok sa kwarto ng anak. Doon ay naabutan niya si Athena na nagwawal at umiiyak ng sobra. Anak, huminahon ka pakiusap. Mama, bakit? Nasaan ang anak ko? Ano? Bigla ba akong nanganak? Nasisaryan ba ako? Sabihin niyo sa akin na nasias lang ako. Umiling ang matanda. Nakagat na rin ito ang labi at niyakap ang kanyang ulo. Patawarin mo ko, anak.
Patawad, pero ang anak mo iniwan na tayo. Tila sumaklob sa buong pagkatao ni Athena ang buong mundo. Hindi! Hindi! Mahabang sigaw niya pagkatapos ay nagwala ng todo. Hindi pwede! Hindi pwede! Dugtong pa niya at bigla, nahirapang humingat halos manirik ang mga mata. Anak? Kumakabog ang dibdib na tawag rito ng ina. Tinapik din niya ang pisngi ni Athena. Anong nangyari sa anak ko? Anak! Tanong niya pa ngunit hindi na sumagot ang babae. Bigla na lang itong nawalan ng malay. Diyos ko! Ang anak ko! Tulungan ninyo ang anak ko! Tulungan niyo! Sigaw niya sa mga nurse, lalo na sa doktor na kararating lamang. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Palaging tulala si Athena. Hindi makakain. Palaging nag-iisa tumiiyak. Hindi na rin ito makausap ng kanyang nanay. Kaya't sa huli, minabuti ng kanyang ina na ibalik na lang siya sa asawa nito. Doon marami ang pwedeng magtangkang kumausap sa kanya. Doon niya ipagpapatuloy ang pag-aalaga rito. Nagpaabot din ng pakikiramay at tulong ang mga biyanan niya. Ngunit hindi naging sapat ang mga yon upang manumbalik ang lakas niya. Isang araw, mas nanlumo si Athena nang umuwi ng bahay si Elijah kasama ang kabit nito na malaki na ang tiyan. Napatayo siya at tinanong si Elijah, "Anong ginagawa rito ng babaeng yan?" "Excuse me, hindi ako basta babae lang. Ako ang mahal ni Elijah at ako lang naman ang ina ng magiging anak niya. So supposed to be, hindi ako basta babae lang ni Elijah, okay?" Maldita at may pagtaas-taas pa ng kilay na wika ni Serene. Ikinuyom ni Athena ang kanyang kamao. Gustong-gusto na talaga niyang sapakin ang mukha ng babae. "Ang kapal talaga ng pagmumukha mo." "Yes, inggit ka lang. Ako kasi buntis pa rin. Samantalang ikaw, deadball na ang anak." Bastos na sagot nito na siyang nagpapantig sa magkabilang tenga ni Athena. "Walang iya ka talaga." Puno ng gigil at galit na sigaw ni Athena sa babae. Pagkatapos ay sinugod niya ito ng pananabunot. "Ouch! Aray! Nasasaktan ako!" Sigaw naman ni Serene habang hinahawakan ng kamay na sumasabunot sa buhok nito. Mabilis namang umawat si Elijah. Galit niyang kinuha ang kamay ni Athena at saka ito halos patapon na inilayo kay Serene. "Tumigil ka na nga, Athena. Buntis si Serene. Wag na wag mo siyang sasaktan. Hindi porket nakunan ka, may karapatan ka nang gawin yan sa kanya. Ikaw ang nag-alaga sa sinapupunan mo ng anak mo. Tinakas mo pa siya sa akin. Tapos babalik ka dahil lang nakunan ka? Babalik ka kung kailan nakaplano na kami ni Serene na dito tumira?" "Bakit? Wala ba akong karapatan, ha? Ako ang legal na asawa mo. Ako ang mas may karapatan sa pamamahay na to kaysa dyan sa babae mo." "Wala akong pakialam. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga kita mahal at hindi kita mamahalin? Pwede bang itatak mo na lang yun sa isip mo at umalis ka na rito sa bahay ko?" Iritang wika ni Elijah, ngunit sobra nang napuno si Athena. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ang mga ito ang dahilan kung bakit namatay ang anak niya. Kung hindi sana pinasasama ni Elijah ang loob niya, kung sana'y inaalalayan siya nito sa pagbubuntis niya, hindi sana mawawala ang anak niya. Ngayon, hindi niya na rin hahayaan hanggang sa pagkakataong to, magiging masesi na Elijah at Serene. Sinira ng mga ito ang buhay niya, kaya sisirain niya rin ang buhay ng mga ito. Galit na usal niya sa isip. "Alam mo, para naman magkasilbi ang pagtira mo dito sa bahay ko, tulungan mo na lang si Serene. Alalayan mo siya sa pagbubuntis niya. Ipagluto mo, ipaggrocery mo, ipaglinis mo, ipaglaba mo't lahat-lahat na. Wag na wag kong makikitang si Serene ang gumagawa ng gawaing bahay. Gusto mo magsiksik sa bahay na to? Pwes pagtiisan mo." Walang pusong wika ni Elijah. Bago nito hinawakan ng kamay ni Serene para alalayan itong makaakyat na sa hagdan papunta sa kanilang silid. Lalong sumabog ang ulo ni Athena sa narinig. Wala talagang puso kahit kailan ang lalaking pilit niyang minahal. "At sino ka para utusan mo ko ng ganyan? Sino ka para walang yain ako't tapakan ng buo kong pagkatao? Tss, ang kapal naman yata ng pagmumukha mo. Asawa lang kita pero hindi ako katulong ng kabit mo." "Ah, ganun. Talaga? Sisiksik ka lang dito't hindi ka susunod sa mga gusto ko? Okay, fine. Ganyan pala, ha? Hetong sayo." Galit na usal ni Elijah at sa harapan ni Serene, sinuntok niya ang sikmura ni Athena, sinampal at itinulak ng malakas pahiga sa malamig na semento. "Subukan mo wag sumunod. Hindi lang yan na matitikman mo.
Pumipitik ang bibig sa galit na wika naman ni Elijah bago ito tuluyang iniwan. Naiwang namumula ang buong mukha ni Athena sa galit habang si Sirene naman nakasama si Elijah at inaalalayan siyang humakbang sa hagdan ay tila nabingwit ang bituin sa langit sa saya. Thank you so much, Han. Iba ka talaga. Sobrang mahal na mahal mo talaga ako, no? Malanding anito na sapat upang marinig niya. Nakakuyom ang kamao niyang pinakatitigan ng dalawang papalayo. Sa isip-isip niya, hindi niya alam kung saan ba humuhugot ng kakapalan ng mukha ang dalawang to para gawin ito sa kanya. Magbabayad kayo. Sisiguraduhin kong darating ang araw na magbabayad kayo sa lahat ng kasalanan niyo sa akin, lalong-lalo na sa buhay ng anak ko. Isang araw, habang wala sina Elijah at Sirene sa bahay, palihim siyang nag-install ng napakaliit na mga hidden camera sa bawat sulok, maging sa labas ng bahay. Nais niyang gamitin ang lahat ng makukuha ng mga ito bilang ebidensya kung sakaling may mangyari sa kanyang hindi maganda. Umuwi na rin kasi sa probinsya ang kanyang ina bago pa man din iuwi ni Elijah ang kabit nito sa bahay. Mayroon din kasi silang maliit na sakahan doon na pinagkukunan ng pang-araw-araw na kabuhayan. Dahil wala na siyang ama at nag-iisa lang din siyang anak, wala nang mag-aasikaso ng sakahan. Sinigurado ni Athena na maganda ang anggulo ng bawat kamera. Sinigurado niya ring walang makakapansin sa mga ito. Hanggang isang araw, Hoy Athena, bakit ba napakaraming hugasin sa lababo? Kailan ka ba talaga mag-uurong na inutil ka ha? Sobrang tamad mo! Sigaw ni Sirene sa kanya habang nanonood siya ng telebisyon. Pinagkainan mo yan, di ba? So bakit ako ang paghuhugasin mo? Sino ba sa atin na mas tamad ha? Buntis ka lang pero hindi ka baldado! Maanghang ding balik sigaw sa kanya ni Athena. Muli niyang inayos ang pagkakahiga sa sofa at pinagpatuloy ang panunood ng TV. Patuloy din niyang kinain ng popcorn na iniluto niya kanina. Gigil na sigaw sa kanya ni Sirene. Sinugod siya nito at saka inambahan ng pananabunot. Ngunit naging mabilis ang pag-ikot ng mga kamay ni Athena. Dahilan upang mapigilan nito ang dalawang kamay niya at ito ang kanyang masabunutan. Ano? Sasaktan mo ko? Ang kapal lang din ng pagmumukha mo, no? Nakikisiping ka na nga sa may asawa ng may asawa. Nagpabuntis ka na. Nakitira ka na dito sa pamamahay naming dalawa. Tapos pinagkainan mo lang, ako pang gusto mong mag-urong? Paano kaya kung basagin ko yung pinggan at ipakain ko ng buo sa'yo? Abat talagang napakatapang mo. Isusumbong talaga kita kay Elijah. Di magsumbong ka. Tarantado ka pala eh. Padabog niyang binitiwan ng kamay nito at ang buhok nito. Halos mangudngod si Sirene sa misita. Umuusok tuloy ang magkabilang butas ng ilong nito sa galit. Humanda ka. Sisiguraduhin ko na pag uwi ni Elijah, makakatikim kang hayop ka. Oh, ikinurba pa ni Athena na tila naguhugis puso ang kanyang mga mata sa sinabi ni Sirene. Makakatikim ba ka mo? Okay, go. Tutal, miss na miss ko na yun eh. May pagngisi at pangaasar na sagot niya. Ilang minuto munang kumunot ang noo ni Sirene bago na gets ang sinasabi nito. Nang mapagtanto, kinuha niya ang pillow na nakapatong sa sofa tsaka iyon inihagis ng paggalit kay Athena. Buisit ka talaga. May kalalagyan ka rin, buisit ka. Asar talo nitong sigaw at tsaka nagdadabog na umakyat sa hagdan. Nagkulong ito sa kwarto at nagmukmok na parang bata. Inikot na lang ni Athena ang mga mata niya. Ano siya? Ubod ng swerte? Karmahin ka sana. Ilang araw ang lumipas, hindi na kinakaya ni Athena ang dumi ng bahay. As in parang sa dugyot na lugar na talaga siya nakatira. Kulang na lang, maging tambakan na ng basura ang kanyang bahay. Paano ba naman kasi? Wala nang ibang ginawa ang kabit ng asawa niya kundi ang magkalat tapos iuutos sa kanya. Sa tapang niyang iyon, nakikipagsabunutan na lang siya o di kaya tinatapunan ng maanghang na salita ang kabit ng kanyang asawa. Hay, ano ba naman tong mga pinagbalatan ng candy at chichirya? Kalat-kalat pa yung tissue. Bulag ba para hindi makita ang tamang basurahan o talagang sa lahula lang? Parinig niya habang naglilinis. Mas lalo pang umakyat ang dugo sa katawan niya nang makita na nasa sofa ang magkabit, nanonood ng movie, kumakain ng popcorn habang magkaakbay. Mas lalo niyang nilakasan ang pagpaparinig. Hay, napakakapal talaga ng mga muka.
Buhay prinsesa at prinsipe. Kulang na lang pati pinaghubaran. Ako pang pumulot. Mga salahula talaga. Patuloy na pagbubunga nga niya. Halos sasabog ng dibdib sa inis. Nakita niyang simpleng pag-irap sa kanya ni Serene. Alam mo maid, maglinis ka na lang okay? Huwag ka nang maraming sinasabi. Excuse me? Ako maid? Abnormal ka ba talagang tunay ha? Nagpamewang siya at nagpunta sa harapan ng dalawa. Itinaas niya ang kilay habang hinaharangan ng TV. Ano ba? Malis ka nga dyan. Yung pinapanood namin, tinatabingan mo. Hoy buntes, nasalahulang mukhang pera na ubod ng landit haliparot. Panira ng pamilya ng may pamilya. Lulugar ka ha? Kung ayaw mong ingudgud ko yung pagmumukha mo sa sahig. Yung mga kalat mo, itabi mo. Dinuro niya si Serene at saka masamang tingin ang ibinigay kay Elijah na masama na rin ang tingin sa kanya. At ikaw, sasamaan mo pa ako ng tingin ha? Ang kapal naman ng apog mo. Binuntis at binahay mo na nga yung kabit mo dito sa pamamahay natin, ikaw pang ganyan. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo. Soon to be president ka pa lang ng company, hindi CEO. Okay? Huwag masyado mataas ang ihi mo. Kapag ikaw bumagsak, good luck sa pagkalapag. Umalis siya at ibinato sa dalawa ang walis at dustpan. O ayan, nang magkasilbi naman kayong dalawa, maglinis kayo ng bahay. Matapang na sigaw niya at saka nagdadabog na umakyat sa hagdan. Nang makalayo sa eksena, ay kaagad siyang nagtatakbo papasok sa kwarto nila ni Elijah at saka ay kinandado ang pinto. Hinarangan niya rin iyon ng mabibigat na sofa at mga kagamitan. Ganoon din ang bintana. Diyos ko, saan ka humuhugot ng lakas ng loob para sigaw-sigawan niyang kupal mong asawa? Kapag ikaw binugbog niyan, hello heaven ka talaga. Pikot niya sa sarili, sabay kotong ng malakas sa kanyang ulo. Ilang sandali, narinig na nga niyang pagwawala ni Elijah. Pinagkakakatok na nito ang pinto at galit na sumisigaw. Gumisi si Athena habang nakataas ang kilay na nakatingin sa pinto. Nakakross din ang mga braso, tapang-tapangan. Tss, tingnan lang natin kung hanggang saan ang katapangan mong wala sa lugar. Maghintay ka lang, pababagsakin ko rin kayong dalawa. Anya, bago inirapan ng pinto at nagkulong sa banyo para maligo. Sa kabilang banda, halos sumabog sa galit si Elijah. Sinipa pa niyang nakakandadong pinto ng kwarto. Ay buisit, asik na lang niya at nauubos ang pasensya ng tabigin ng malanding kamay ni Serene na pumupulupot sa kanyang braso. Layo-layuan mo nga ako, singhal niya sa babae tsaka ito iniwan. Samantala, pinanood ni Athena kung paano magalit ng sobra si Elijah kay Serene. Nag-aaway ang dalawa sa sala habang siya'y nasa CR na panay ang tawa. Salamat sa idea. Para pala mapaghiwalay ko kayo, dapat pala palagi ko kayong pag-awayin. O kung hindi man kayo maghiwalay, kapag tama na ang panahon at parehas kayong hihimas ng rehas, hanggang sa kulungan, magsusuyuan kayong dalawa. Nice, exciting. Anya, tsaka tumawa ng malakas. Isang hapon, napansin ni Athena na maliligo sa banyo si Serene. Iniwan ito ang damit sa uluhan ng sofa. Kitang-kita pa ang panty nito na nakabuyang-yang lamang. May naisip tuloy siyang kalokohan. Wala akong pakialam kahit buntis ka pa. Ang nakangisi niyang bulong at saka palihim na kinuha ang panty na naroon. Nagtungo siya sa kusina at naghiwa ng 3 pirasong pulang-pulang sili. Ipinahid niya iyon ng puno ng panggigigil sa pundya ng panty nito. Habang ginagawa niya iyon ay halos lumitaw ng magkabilang sungay sa kanyang ulo. Humahagik-gik sa tawa ang kanyang isipan. Tutal, makati ka namang babae. Oras na para pasayahin ang tinggil ng pechay mo. Bulong niya na puno ng kademonyuhan. Ibinalik niya iyon sa ibabaw ng sofa. Sinigurado niya na walang buto ng sili ang makikita ron. Bumalik siya sa pagwawalis na tila walang nangyari. Ilang sandali pa, kinuha na ng nakatapis na si Serene ng mga damit at panty niya sa ibabaw ng uluhan ng sofa. Lingid sa kanyang kaalaman ay nagtatago sa isang sulok si Athena at pinanonood siya. Maya-maya pa, isang napakalakas na hiyaw mula sa banyo ang umalingaw-ngaw. Nagmumura si Serene sa anghang at sakit na nadarama, habang si Athena naman, deadma lang. Umalis ito dala ang wallet at saka nagtungo sa palengke. Hay, ang sarap namang gumanti. Bulong niya. Huminga siya ng malalim at saka ngumiti ng malapad.
Pero kung iisipin, kulang na kulang pa yun sa pagsira niya sa pamilya ko. Siguradong isa siya sa dahilan kung bakit ako nakunan. Kung hindi sana, di malapit ko na sanang isilang ang anak ko. Kaya kung minamalas siya at may nangyayaring hindi maganda sa kanya, deserve niya yun. Alangan naman na ako ang aalis sa sarili kong pamamahay. Ako ang legal na asawa, kabit lang siya. Kung gusto niyang makitira talaga sa pamamahay ko, magtiis siya sa lahat ng kademonyohan na gagawin ko. Matapang na bulong niya, tsaka niya ipinagpatuloy ang paglalakad. Pag-uwi niya, galit na bumungad ang mukha ni Sirin sa kanya. Namumula ang buong mukha nito sa galit. Umuusok ang magkabilang butas ng ilong at tenga. Oh, anong itsura yan? Talagang nagtatanong ka pa? Ikaw lang naman ang nagpahid ng sili sa panty ko. Pilit na pinigilan ni Athena ang matawa. Ha? Sa panty mo? Sili? Ngunit sa huli, nabigo siya. Natawa pa rin talaga siya. Bakit naman pati ang makating pechay mo pinapakain mo ng sili? Hindi na ba yan kinakamot ng asawa mo? Tanong niya at idiniin pa ang salitang asawa. Walang yaka talaga. Sa inis ni Sirin, sinabunutan niya si Athena. Pero dahil malaki ng tiyan nito, sa huli napahawak ito sa bewang dahil sa biglang pagsakit ng tiyan niya. Tsaka mo na ako angasan kapag nakapanganak ka na. Nakangisit may panliliitang tonong sabi niya rito. Nilagpasan niya na lamang ito at nagtungo sa kusina. Doon ay ngiting wagi siyang nakangiti. Ilang sandali pa, tumawag ang biyanan niya. Hello anak, nabalitaan namin yung sitwasyon mo dyan. Bakit pinapayagan mo yung sutil kong anak? Ikaw ang legal, ikaw lang ang dapat na nandyan. Bakit may kabit dyan? Ma-relax, ako na pong bahala rito. Gusto nila ng laro at pagbibigyan ko sila. Matalim niyang tinitigan ng pader na kaharap, kasabay ng pagkuyom ng kamao niya. Nagsisimula pa lang ako. Isang tanghali, habang abala si Athena sa pagsasampay ng damit, nagulat siya sa pagsugod ni Serena. Hoy katulong, ano ba tong ginawa mo sa puti kong dress ha? Bakit nangingilaw to at puro mancha? Tumaas ang kilay ni Athena. Anong pakialam ko dyan sa dress mo? Aba, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hoy, hindi ba ikaw ang naglaban nito kanina ha? Sa dryer mo pa nga pinatuyo, imbis na dapat sa tirik na araw. Nagulat si Athena. Hindi niya siguro napansin na kasama niya sa labahing iyong pakalat-kalat na damit ni Serena. Oh, nasama ko pala yan. Amin na, babawiin ko yung paglalaba ko dyan. Hinabulot niya mula sa buntis ang dress nito. Nagpunta siya sa maputik na bahagi ng bakuran at doon, inilublob niya ang puting dress ni Serena. Inapak-apakan niya ito roon na mas lalong nagpainit sa ulo ni Serena. My God, Athena! What the hell are you doing? Yung dress ko! Papadyak-padyak na reklamo ni Serena. Kahit hirap na hirap sa sitwasyon, nagawa niyang yumuko para lang kunin ang damit niyang puro putik. Tagumpay nang umiti si Athena. Isusuot ko to bukas sa check-up ko eh. Mas lalong nakaramdam ng pait si Athena. Oh, tapos? Ikaw na babae ka, talagang pikon na ako sa'yo. Ano, gusto mo ba talagang matauhan? Gusto mo ba talagang isampal ko sa'yo kung anong nangyari ha? Gusto mo ba talagang magising ngayon at malaman mo kung saan ka dapat lumugar? Sigaw nito na tila ay sasabog na sa galit. Kumunot naman ang noo ni Athena. Ano na namang drama yan, Sirin? Hindi ka nakunan. Pina-abort talaga ni Elijah ang baby mo. Anong sinasabi mo? Anong pina-abort? Nung nasa Mindoro ka, hindi ba sinugod ka ng nanay mo sa hospital? Tumaas lang ang presyon mo noon, pero normal naman lahat. Hindi kasi alam ng nanay mo kung anong gagawin niya. Hindi rin pala niya alam na hindi kayo okay ni Elijah. Ang galing mong magtago, no? Kaya ayun, tinawagan niya si Elijah at sinabi niya na magpunta ito sa Mindoro, na pinuntahan ka. Buisit na buisit niya ako noon kasi nasa motel kami. Sabik na ako sa katawan niya nung time na yon, pero asungot ka. Kaya alam mo kung anong ginawa niya nang malaman niya na lalaki rin ang anak mo? Sa kagustuhan niya na anak niya lang sa akin ang magmamana ng buong kumpanya at ng mga mana galing sa lola at lola ninyo, pina-abort niya na lang ang anak niyo. Nang sa gayon, wala nang sasagabal sa mga plano namin. Biglang nanghina ang magkabilang tuhod ni Athena. Pakiramdam niya, lahat ng lakas niya'y bigla na lamang naglaho. Ayaw niyang maniwala sa mga narinig niya. Ano ba talagang sinasabi mo? Ganyan ka ba talaga ka-bitter? Bitter? Ako pang bitter sa lagay na to? Tingnan mo nga ako. Buntis ako. Manganganak na ako 2 months later.
Tapos ako pang bitter? Tingnan mo nga ang sarili mo, pati matres mo wala na. Anong sinasabi mo? Alam mo, diretsuhin mo na nga ako. Pinaglololoko mo ba ako? Sinasabi mo na pina-abort ng asawa ko ang anak namin? Sinong matinong lalaki ang gagawa nun? Tapos ngayon pati matres ko kamo wala na? Baliw ka ba? Pilit na tinatapangan ni Athena ang sarili. Pilit niyang pinatatag ang dibdib at pinipigilan ng mga luha sa pagbagsak. Ayaw niyang maniwala at kahit kailan hindi niya nanaising maniwala sa mga kasinungalingang sinasabi ni Serene. Nag-perform ang doktor mo ng hysterectomy sa'yo. Ibig sabihin, pati ang matres mo, ipinatanggal ni Elijah. Wala ka ng matres, Day. Tumatawa na tila demonyong wika nito. Pinakatitigan ng nangihinang si Athena ang pagmumukha ng kabit ng asawa. Kitang-kita sa mukha nito kung gaano ito kaseryoso sa sinasabi. Sa kislap ng mga mata, sa hugis ng labi sa pagtawa at sa confidence nito. Hindi, nagsisinungaling ka lang. Bitter ka lang sa buhay ko, kaya mo yan nasasabi. Hindi totoo na pina-abort ng asawa ko ang anak ko. At hindi totoo na ginawa sa akin ng malpractice niyan sa hospital. May matres pa ako. Magagawa ko pang mabuntis. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Athena. Nagsimula na ring manginig ang kanyang boses. Tss, okay, fine. Ayaw mong maniwala. Sumunod ka sa akin at isasampal ko sa mukha mo ang mga dokumentong nagsasabi ng katotohanan. Naglakad papasok ng bahay si Serene. Ayaw pa sanang sumunod ni Athena, subalit gulong-gulo na rin talaga siya. Pagkarating sa kwarto ng babae, mabilis nitong kinuha ang isang envelope na may laman ng mga papeles. O ayan, tingnan mo lahat yan. Nangangatog naman ang kamay na kinuha niya iyon at binuksan. Ilang sandali siyang nanahimik at binasa ang nilalaman nun. Doon ay tuluyan siyang sinampal ng realidad. Hindi totoo to. Tumawa ng sarcastic si Serene pagkatapos ay pinagmalakihan niya ng mga mata si Athena. Wala ka ng matres. Kahit kailan, wala ka ng magiging kakayanan para magbuntis. Kaya sinasabi ko sa'yo, piliin mo kung sinong kakalabanin mo. Akala mo porkit ikaw ang legal na asawa, magiging talunan na ako? Sorry ka, kasi ang mismong asawa mo ang nagpalaglag ng anak nyo at nagpatanggal ng matres mo. Kaya goodbye na sa iyong future dream baby. Dagdag pa niya na may halong pagngisi. Inirapan niya na rin ng matalim si Athena. Sa galit ni Athena, nawala sa isip niyang buntis si Serene. Sinabunutan niya ito habang nakatalikod ito sa kanya at akmang palayo na sa pinto. Demonyita ka talagang babae ka. Anong lason bang ipinainom mo sa asawa ko para gawin niya sa akin to, ha? Aray, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Iyak ni Serene habang pilit na pinipigilan ng kamay ni Athena na sumasabunot sa kanya. Hayop kang babae ka, papatayin kita. Nagdidilim ang paningin na wika niya. Kinaladkad niya ito at itinulak sa kama. Akma niyang dadaganan ng babae upang pagsasampalin, ngunit natigilan nang may humablot sa braso niya paalis sa harapan ni Serene. Pagharap niya kung sino iyon, nanlaki ang mata niya nang makita ang galit na mukha ni Elijah. Sisigawan niya sana ito, ngunit nagulat siya na siya pa ang sinampal ng asawa. Anong gagawin mo kay Serene? Nanlilisik ang matang sigaw nito. Kinuyom ni Athena ang labi niya. Pagkatapos ay buong lakas niyang pinagkakabog ang dibdib ni Elijah. Walang yaka, anong karapatan mo para gawin sa akin yun, ha? Anong karapatan mo para patayin ang anak ko at alisin ang kakayahan kong magbuntis? Kitang-kita sa mukha ni Elijah ang pagkabigla. Anong sinasabi mo? Walang yaka talaga, ang kapal ng pagmumukha mo para itanggi pang lahat sa akin. Alam ko na, hindi ako nakunan, kundi ikaw mismong pumatay sa sarili mong anak. Wala kang kwenta, wala kang kasing sama. Demonyo kang hayop ka. Patuloy niyang sigaw habang patuloy niya ring pinagkakakabog ang dibdib ng sutil niyang asawa. Bigla ay nagngit-ngit naman sa galit si Elijah. Pilit niyang pinipigil ang mga kamay ni Athena, ngunit nagpupumiglas ang babae. Sa pikon niya, walang habas niyang hinablot ang magkabilang braso nito at saka pinamulatan ng mga mata. Tumigil ka na! Lalong umiyak ng malakas si Athena. Walang yaka, demonyo ka. Bakit nagawa mong patayin ang anak natin? 3 taon, Elijah. 3 taon ako nagdasal na sana magkaanak na tayo.
Sana mabigyan na kita ng tagapagmana. 3 taon akong nagtiis. 3 taon akong nagpakababa sa'yo para lang mapagbigyan mo ang kahilingan ko. Kasi gustong gusto ko nang magkaanak. Pero anong ginawa mo? Gusto mong tanggapin ng sistema ko na may kabit ka? Na magkakaanak ka na sa iba? Lumayo na lang ako eh. Inilayo ko na lang ang anak ko sa'yo. Tapos ganun, anong klase kang magulang? Anong klase kang ama? Wala kang kwenta. Wala kang kasing demonyong hayop ka. Sarili mong anak pinatay mo. Tinanggalan mo pa ako ng karapatang magbuntis ulit. Ang kapal ng pagmumukha mo. Sa lubos na galit na nararamdaman ni Athena, nagawa niyang pumiglas ng malakas sa pagkakahawak nito at masampal ng sobrang lakas ang asawa niyang si Elijah. Kasabay ng paulit-ulit na pagsigaw niya na wala itong kwentang tao, wala itong puso at wala itong awa, ay ang sunod-sunod na pagkabog niya rin sa dibdib nito. Mas lalo namang naubos ang pasensya ni Elijah. Muli marahas niyang kinuha ang magkabilang braso nito at sinigawan nito sa muka. Sinabi nang tumigil ka. Sinabi nang manahimik ka. Hindi ka ba nakakaintindi ha? Sa galit ng lalaki, nasampal niya ng napakalakas ng sariling asawa na dapat ay pinahalagahan, minamahal at pinaprioridad. At sa sampal na yon, tuluyang nagising sa kahibangan si Athena. Pagkatapos nun, binitiwan ni Elijah si Athena at nilapitan nito ang umiiyak na si Serene. Babe, may dugo. Yung binti ko may dugo. Anito habang unti-unting gumuguhit sa binti nito ang pulang likido. Doon ay malutong at malakas na narinig ni Athena ang pagmura ng lalaki. Kumapit ka sa akin, dadalhin kita sa hospital. Bago siya lagpasan ni Elijah, isang maanghang na salita muna ang binitiwan nito. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, babalikan kita. Sisiguraduhin ko, hindi lang sampal ang aabutin mo. May panlilisik ang mga matang wika nito bago siya iniwan na mag-isa sa kwarto. Napasandal na lang sa pader si Athena. Unti-unting nanghina ang magkabilang tuhod niya at napaupo na lang sa kinatatayuan niya. 2 kamay niyang sinabunutan ng sariling ulo habang humahagulgol. Ang anak ko, pinatay niya ang anak ko. Dahil sa sama ng loob, pinilit ni Athena na umupa muna ng isang mumurahing apartment kung saan pwede siyang pansamantalang manuluyan. Kinumpile niya ang lahat ng ebidensyang nakalap, lalo na ang mga hidden camera niya at sa mga papeles na isinampal sa kanya ni Serene. Ginamit niyang naipon niyang pera noon upang kumuha ng sariling abogado. Kung noon mahina ang loob niya dahil sa mga posibilidad na maaaring mangyari kung siya ay nagsampa ng kaso, ngayon ay hindi na. Mas lalong tumibay ang bugso ng galit na nararamdaman niya. Sa isip-isip niya, kung noon ay naging mahina siya, matapos niyang malaman ang lahat ng kalokohang ginawa ng asawa niya, ngayon ay hindi na. Ipaglalaban niyang karapatan niya bilang legal na asawa. Ang hustisya para sa anak niya at ang hustisya na nararapat para sa mga susunod pa sana niyang anak. Sinunod niya ang lahat ng bili ng abogado. Mabilis siyang nag-file at mabilis ding lumabas ang warrant of arrest hanggang isang araw. Nabalitaan niya na magsasagawa ng birthday party ang kabit ng asawa niya doon mismo sa kanilang bahay. Lahat ng side ni Serene, imbitado, maliban lang sa side ni Elijah. Tinawagan niyang mga biyanan na sinabing umattend ang mga ito, ngunit tumanggi sila. Ayaw umano nilang makita ang kabit ng kanilang uniko iho. Gayunpaman, kinumbinsi niya ang mga ito. Wala tuloy na gawang mag-anak kundi ang sumang-ayon. Nang dumating ang petsa ng pagdiriwang, dahan-dahan siyang humarap sa salamin at nag-ayos ng sarili. Ginupit niya ang kanyang buhok ng maikli. Plinansya iyon at saka siyang umiti. Nagsuot siya ng mamahaling dress at saka mataas na heels. Gumamit din siya ng mamahaling bag na may Chanel brand. Nang matapos muli siyang humarap sa salamin, mas mataas ang noo at mas mataas ang kumpiyansa sa sarili. Dinagdagan pa niya ng mamahaling kwintas na ginto, porselas at hikaw ang kolorete. Nagsuot din siya ng kulay itim na shades at saka mamahaling hat sa ulo. Ngayon ang postura niya, tila isang mayamang donya. Ngayon, matitikman niyo ang galit ng isang ina na pinatayan ng anak. Igting ang panganaan niya bago nanlilisik ang mga mata at ibinaling ang paningin sa pinto.
Sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat sa ginawa niyo sa akin. Lalong-lalo na sa ginawa niyo sa anak ko. Magkamatayan ako, magkamatayan tayo. Nang makarating siya sa bahay nila ng kanyang asawa, nabigla siya dahil ayos na ayos talaga ang lahat. Mukha talaga itong party na pangmayaman. Tila klase ang datingan. Bakit kaya ang kakapal ng mukha ng mga kabit? Maghahanda para sa birthday niya pero dito pa talaga sa bahay namin ni Elijah? Kung sa bagay naman talaga silang dalawa. Dahil sa datingan ng kanyang ayos, walang nakakilala sa kanya. Akala ng mga ito, isa siyang mahalagang bisita ng may kaarawan. May mga nag-alok pa nga sa kanya ng wine at pagkain, ngunit lahat ng iyon, tinanggihan niya. Hinintay niyang magsimula ang party. Nagsisimula na ring lumalim ang gabi. Dahil may pool sila sa harap ng bahay, marami ang nakasuot na mga swimsuit, marami ang mga lalaki nakashort lang at marami rin ang nagiinuman. Napakalakas din ng tugtugin ng radyo. Marami ring ilaw na nagsasayawan sa paligid at sa kalangitan hanggang sa... Okay, good evening everyone. Ladies and gentlemen, narito na ang ating birthday girl, Miss Serene Escalona. Panimula ng MC at ilang sandali lang, lumabas na rin sa kublihan si Serene na may napakalaking tiyan. Hello, good evening to all of you. Let's just have a party. Let's enjoy. Tanging sinabi nito at ibinalik din kaagad ang mic sa MC. Ipinagpatuloy lang ng MC ang pamumuno sa party. Chill lang na kumain si Athena sa bandang likuran. Nag-aabang lang ng tamang tiyempo kung kailan siya lilitaw sa eksena. Hanggang sa... Oh my God! What is this? Sigaw ng MC na siyang ikinangisi niya sa tuwa. Isang malaswang larawan ni na Elijah at Serene ang bumungad sa isang napakalaking projector. Napasinghap ang lahat sa nakita. Hubad na hubad ang dalawa. Si Athena, prente pa rin nagpunas ng tissue sa labi at saka uminom ng wine. Habang abala ang lahat sa pagpupulungan, siya naman ay dumaan sa gitna. You know, mukhang hindi mo kayang mag-handle ng isang birthday celebration. Anya na may pangiinsulto sa MC. Bago niya kinuha rito ng pahablot ang hawak nitong mic. Nagbulungan ang lahat ng naroon. Oh my, sino siya? Ang klase ng dating. Mukha siyang Donya. Sobrang ganda. Napakaputi at mukhang napakayaman. Sunod-sunod na wika ng mga taong nasa paligid. Okay, ladies and gentlemen, let's start the game. Sa screen, makikita ninyo ang hubad na lalaki at babae. Siguro naman aware kayo kung sino sila, hindi ba? Patuloy na naging maingay ang paligid. Ako kaya? Kilala nyo? Sosyal at may pagmamataas na tanong ni Athena at tinanggal ang shades na suot niya. Napasinghap ang lahat nang bumungad sa kanila ang buong katauhan ng babae. Oh my God, hindi ba siya yung asawa ni Elijah? Bulungan ng mga tao. Yes, you are right. Anya, na may mataas na confidence at saka pumalakpak. Nilingon naman niyang namumutla at nanggigigil sa galit na si Serene. Katabi nito si Elijah na nakakuyom ang kamao at nagngingit-ngit sa galit. Hi my dear husband, and hello naman sa'yo. Ang kabit ng taon na nagawang mag-birthday party sa bahay ng legal na asawa na kinakalantari niya. May panguuyam na Anya. Tumigil ka na nga dyan. Anong ginagawa mo rito ha? Lumayas ka nga sa birthday party ko. Stress na wika ni Serene. Oh why? Bakit naman ako aalis sa mismong pamamahay ko? Ilang linggo lang naman ako nagbakasyon. Nagawa mo nang magpa-party rito? Look, yung swimming pool na lagi kong nililinis. Puro na yata ihi ng mga bisita mo. Kulang na lang magsipaghubad ah. Tapos tingnan mo naman yung garden ko. Sira-sira na yung mga halamang tinanim ko. Tapos kung ano-ano pa yung nilagay mong dekorasyon sa bahay ko. Yung loob kaya ng bahay ko, ano na kayang itsura? Siguro maraming beses na kayo nakapag-practice sa bago kong kama, no? Siguro, kahit buntis ka at ganyan kalaki ang tiyan mo, sulit na sulit pa rin yung bed frame ko, no? Patuloy na pang-asar niya na siyang mas ikinapula ng pagmumukha ni Serene. Pwede ba, Tina? Manahimik ka na. Sita ng asawa niya habang pumapagitna sa umiinit na tensyon. Oh, why? Fine, my husband. Hindi mo ba ako na-miss? Sumimangot si Elijah bilang sagot. Kung ganun ako na-miss kita. Na-miss kong ipaalam sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Okay, wag na nating patagalin. Again, ladies and gentlemen, wag kayong kukurap. I'm not done yet.
Next slide please. Anya, tsaka kinindata ng kinontrata niyang nag-aasikaso ng projector. Sa sumunod na slide, ay mas nayanig ang lahat. Isang CCTV footage kasi ang biglang nagplay. Malinaw ang kamera at malakas ang boses. Doon narinig ng lahat kung paano inamin ni Sirin kay Athena na ipinalaglag lang ni Elijah ang anak nila at ipinatanggal pa ang matres nito. Kasunod din nun, ang video na may ibinigay na dokumento si Sirin kay Athena na nagpapatunay ng lahat. Nakita rin sa footage kung paano itinulak ni Elijah si Athena sa kama at pinili nitong alalayan ng kabit niya. Kasunod ng video na yon, ipinakita rin ni Athena ang kopya ng orihinal na mga dokumento na siyang nagpapatunay sa krimen na ginawa at pinagplanuhan ng dalawa. Pinagbulungan sila ng mga bisita. Lahat ay galit kay Elijah at Sirin. Sinabihan pa nilang babae na makati at manunulot ng asawa. Nag-aksaya pa sila ng panahon para kampihan nito. Gayong ito pala talaga ang pasimuno ng lahat ng gulo. Bumugso ang galit at kahihiyan sa katawan ni Elijah. Huwag kayong maniniwala dyan. Edited lang yan. Hindi totoo yan. Paratang niyang sabi. Hiwalay na kami ni Athena bago pa man kami magkakilala ni Sirin. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa babaeng yan. Kung sana, hindi pa namin alam ang totoo. Napalingon ang lahat sa matandang nagsalita. Ang mama ni Elijah, katabi nito ang kanyang papa, maging ang kanyang lolo at lola. Itigil mo na ang kalokohang to, Elijah, bago ko bawiin sa iyo ang pagiging soon-to-be president ng kumpanya. Galit na sigaw naman ng kanyang ama. Napaatras ng isang hakbang si Elijah. Bigla ay nangatog ang baba nito sa kaba. Binabawi ko na mula sa iyo ang bahay at lupa na to. Ang lahat ng ari-ariang naipamana ko sa iyo at ang lahat ng mamanahin mo pa sana sa amin ng lola mo. Maotoridad at puno ng pagkadismaya na sabi ng kanyang lolo. Maswerte ka na kay Athena, winalagya mo pa. Kahit kailan talaga, hindi ka man lang natuto sa pagdidisiplina namin sa'yo. Paano ka magiging president niyan, worst CEO? Question ng lola nito. Huminga ng malalim si Athena. Akma pang ipagtatanggol ni Elijah ang sarili, ngunit nagsalita ito. Annulment papers bang gusto mo? Walang gana ngunit mataray na tanong ni Athena at kinuha sa kinontrata niyang sekretary ang annulment papers na nakuha niya noon sa tokador ng asawa. May pirma na rin iyon ni Elijah dahil nga matagal na nitong plinano ang lahat. Pwes, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Anya, tsaka mabilis na pumirma. Pagkatapos nun, tiningala niya si Serena. Sayang, sobrang ganda mo pa naman pero hindi mo ginagamit ang utak mo. Wedding ring ang gusto mo, di ba? Fine, ibibigay ko na sa inyo ang basbas. Tinanggal niya mula sa daliri niyang wedding ring nila ni Elijah. Ibinigay niya iyon kay Sirin ng padabog pagkatapos ay ngumisi. Paalala ko lang din sa'yo, kung ako nagawa niyang tarantaduhin, mag-ingat ka. Kami nga nagsama na lahat-lahat eh. Botong-boto pa sa akin ng pamilya niya. Pero anong ginawa niya? Pinagpalit niya ako. Pinagpalit na nga ako sa kagaya mo pa. Dugtong pa niya at muling ngumisi. Napakurap-kurap na lang ang mga mata ni Sirin. Gusto niyang magsalita. Ngunit tila naputol na ang dila niya sa lahat ng kahihiyan. So paano ba yan? Ituloy niyo na lang ang love story niyo sa kulungan ha? Ngumiti siya ng malapad tsaka humakbang paatras. Bigla namang nagsilabasan mula sa kabi-kabilang sulok ang mga pulis na kanyang tinawag. Sa bisa ng warrant of arrest, na mismong oras na yon, pinusasan ng dalawa. Teka lang naman sandali, naniniwala ba kayo sa baliw na yan? Hindi yun totoo. Pagwawala pa ni Elijah. Ngunit sinabihan siya ng pulis na sa presinto na lamang magpaliwanag. Aray ko, ano ba? Buntis ako, pinopusasan niyo ko? Nag-iisip ba kayo? Kapag may nangyari sa bibi ko, sinasabi ko sa inyo, ipapakulam ko kayong lahat. Matapang na banta pa ng babae na hindi naman pinansin ng mga kapulisan. Ang pangyayaring yun, mabilis na nag-viral sa social media dahil sa pagla-live ng ilang mga bisita. Mainit silang pinag-usapan sa media. At dahil doon, marami ang nadismaya sa kumpanya. Marami rin ang bumawi ng shares at kanilang investment. Dumaan sila sa maraming proseso ng pagsasampa ng kaso. Dahil nga kasal sina Athena at Elijah, nasampahan niya ng kasong concubinage ang asawa. Gayun din ang violence against women and their children dahil sa physical, emotional, psychological o economic abuse mula sa asawa.
Kasama rito ang pananakit, pananakot, pambababae na nagdudulot ng matinding emotional suffering at pagkontrol sa asawa. Idagdag pang serious physical injuries at mutilation-related offenses dahil sa walang consent na pag-abort nito sa baby nila at pag-perform ng hysterectomy na siyang naging dahilan upang mawala ang matres niya at mawalan ng kakayahang magbuntis. Dahil doon, mas bumigat ang kaso at humaba pa ng ilang taon ang sistensya nito sa kulungan. Patong-patong din ang isinampang kaso sa kabit nitong si Serene at dulot ng sobrang stress at depression. Sa huli, ang inaalagaan niyang sanggol sa sinapupunan niya na sana'y magsasalba sa kanya mula sa kahirapan ay nawala rin. Nakunan siya habang nasa loob ng piitan. Sa huli, nakamit din ni Athena ang nararapat na hustisya para sa kanya, lalong-lalo na para sa anak niya. Ipinagdasal na lamang din niya ang buhay sana ng isang sanggol sa sinapupunan noon ni Serene. May dalawa patuloy ang helang nadamay dahil lang sa katarantaduhan ng sarili nilang ama. Gayunpaman, pinili ni Athena na harapin ang bagong kinabukasang naghihintay sa kanya. Ngayon, makakatulog at makakahinga na siya ng payapa dahil nabigyan na rin ng katarungan ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Kinabukasan, nagpunta siya sa puntod ng anak niya. Sa wakas anak, naipaghiganti ka na ni mama. Ngayon malaya ka nang makakalipad hanggang saan mo gustong magpunta. Mahal na mahal ka ni mama anak. Mabilis na lumipas ang maraming panahon. Tuluyang umalis si Athena sa Pilipinas. Mas pinili niyang magsimula ng panibagong buhay sa ibang bansa. Iniwan niya ang mga masasalimuot na alaala at paulit-ulit lamang sumisira sa buo niyang pagkatao. Ang bawat kalsada, pamilihan o maging loob ng bahay nila ni Elijah, puro sakit lang ang ipinapaalala sa kanya. Gusto niya nang makalaya. Gusto niya nang kalimutan ng lahat. Ayaw niya nang balikan ng nakaraan. Sa loob ng ilang taon, ibinuhos niya ang lahat ng oras at lakas niya sa pagtatrabaho at muling pagbuo sa kanyang pagkatao. Unti-unti niyang natutunang umiti nang hindi na kailangang pilitin ang sarili. Unti-unti niyang natutunang mabuhay nang hindi na iniisip pa si Elijah, ang lalaking minahal niya ng lubusan at pinaglaanan ng buo niyang pagkatao. Hanggang isang araw, isang foreigner na nagngangalang Alexander Wang ang kanyang nakilala. Isa itong simpleng lalaki na naging kaibigan niya sa simula. Nung una, natatakot siyang magmahal muli. Natatakot siyang maulit ang nakaraan. Ngunit hindi sumuko si Alexander. Hindi siya nito minadali, maging pinilit. Hindi siya binigyan nito ng matatamis na pangakong masarap lang pakinggan. Sa halip, araw-araw nitong ipinapakita ang determinasyon at tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na nagpapangiti kay Athena. Sa tuwing nagkakaroon siya ng masamang panaginip tungkol sa buhay niya sa nakaraan, palagi lang nakaalalay si Alexander sa kanya. Hinahawakan nito ang kamay niya at pilit na pinatatatag. Bagay na mas nagustuhan niya sa binata. Sa tuwing natatakot siya, sinasabi lang nito palagi, "Nandito ako't hinding-hindi kita iiwan." Ilang salita lamang iyon, pero pakiramdam ni Athena, ligtas na ligtas siya. Malayong malayo sa kapahamakan. Kaya't unti-unti niyang natutunang magtiwala muli. Unti-unting gumaling ang puso niyang halos mawala na ng pag-asang magmahal pa. At si Alexander lang ang muling nagturo nito sa kanya at nagparamdam ng totoong pagmamahal. Minsan, habang natutulog si Alexander sa sofa, napapangiti na lamang si Athena habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Sobrang swerte ko, Alexander. Sa lahat ng madilim na pinagdaanan ko, ikaw lamang ang tanging lalaki nagbigay sa akin muli ng liwanag. Ikaw lang ang nagbigay buhay muli sa buhay ko na akala ko darating na agad ang katapusan. Salamat sa iyo kasi pinaramdam mo sa akin na may pag-asa pa. At hindi lahat ng lalaki katulad ng ex-husband ko. Mahal na mahal kita, Alexander. At sana ikaw na ang huling lalaking mamahalin ko hanggang sa dulo. Makalipas ang ilang taon matapos niya itong sagutin, nagpakasal na rin sila. Simple lang ang kasal na yun. Walang ingranding handaan. Walang media. Wala ring mayayamang bisita. Naroon ang tunay na pagmamahal at iyon ang higit na pinakamahalaga sa lahat. Dahil nga wala na siyang kakayahang magbuntis, napagkasunduan nilang mag-asawa na mag-ampon na lamang ng isang batang lalaki. 3 taong gulang ang batang yun at nang yakapin siya nito tawagin siyang mami, natunaw ang kanyang puso. Isang salita lang iyon na matagal niyang pinangarap at inimagine na maririnig niya.
Isang salita lang iyon na tuluyang bumasag sa natitirang pader sa puso ni Athena. Napaluha siya at mahigpit na niyakap ang bata. Pinangalanan nila itong Diego. Hindi man niya narinig ang mga salitang iyon mula sa sarili niyang anak noon na ipinagkait sa kanya, pero binigyan naman siya ng Diyos ng pagkakataong maging isang ina sa mga panahong ito, at sa pagkakataong to, wala nang sino man ang makakaagaw sa kanya ng bagay na iyon. Samantala, patuloy na pinagbabayaran ni na Elijah at Sirin ang kanilang mga kasalanan. Matagal nang nawala ang pangalan ng Centeno Group of Companies sa mga kamay ni Elijah, at hindi na rin siya nabigyan pa ng pagkakataong mamuno sa kumpanya. Unti-unti rin silang tinalikuran ng mga taong minsang nakapaligid sa kanila noong marami pa silang pera. Ngayon na tanging malamig na rehas lamang ang nahahaplos nila, halos hindi na rin nila makita kahit ang simpleng presensya lamang ng mga tao nilang tinulungan. Sa huli, natutunan nila na ang bawat kasalanan may katumbas na kabayaran. Ang bawat luhang ipinaiyak nila sa iba, babalik din sa kanila. At yun ang kanilang natutunan. Sabi nga nila, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag na wag mo ring gagawin sa kapwa mo. Isang araw, naisipan ni Athena na umuwi sa Pilipinas. Hindi para balikan ng masasakit niyang nakaraan, kundi para tuluyan na itong pagpahingahin. Nagtungo siya sa puntod ng anak niya. Sa pagkakataong to, kasama niya ang asawa niyang si Alexander at ang anak nilang si Diego. Lumuhod siya sa harap ng puntod ng kanyang anak. Marahan niyang inilapag rito ang mga pula at puting rosas. Nagsindi rin siya ng maraming kandila at inalala ang mga alaala nila ng anak niya nung nasa sinapupunan niya pa lamang ito. Ngumiti siya, ngiting puno ng kapayapaan at pagmamahal. Anak, tulad niya ng sinabi ko sa iyo dati, na ipaghiganti ka na ni Mama. Salamat ha, kasi kahit sandali lang kitang nakasama, ikaw ang nagturo sa akin na hindi dapat manatili sa taong patuloy kang sinasaktan. Ikaw ang nagturo sa akin na magising sa matagal kong kahibangan. Huwag kang mag-alala anak, kasi masaya na si Mama. At alam ni Mama na masaya at payapa ka na. Mahal na mahal kita anak ko, habang buhay kang nakatatak dito sa isip at puso ni Mama. Matapos niyang sambitin ang mga salitang yon, biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting nalaglag ang mga talulot ng puti at pulang rosas. Napangiti si Athena. Pakiramdam niya ay may munting anghel na biglang yumakap sa kanya mula sa likuran niya. Naramdaman niya sa pagkakataong yun ang pagmamahal ng minamahal niyang anak. Ngumiti siya at pumikit. Dinama lamang niya ang bawat sandali hanggang sa nakahinga siya ng maluwag at ipinangako sa sarili na pipiliin niya ng maging masaya, matatag at mapagpatawad. Hinding-hindi niya nababalikan ng nakaraan, kundi patuloy na lamang haharapin ang kapalarang naghihintay sa kanya. Lumingon siya sa asawa na kanina pa nakatingin sa kanya. Ngumiti siya ng matamis at ipinulupot sa batok nito ang dalawa niyang braso. Maraming salamat mahal ko. Salamat sa pagbibigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Maraming salamat sa pagmamahal na buong puso mong ibinigay sa akin. Mahal na mahal kita. Anya, bago tumingkayad at hinalika ng malalambot na labi ni Alexander. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa ko ang lahat ng yun dahil mahal kita at hinding-hindi magbabago yun. Kaya magtiwala ka. Hanggang sa dulo ng hininga ko, ipinapangako kong mamahalin kita magpakailanman.